May nakano uupat na klase ano itong pagtiko or relationship. Tansyahan, kung ito sa ano nga, kung ito lalaki kuno maraksot, kung ito lalaki maraksot, ang itong babae mahusay, itong tawag ko nito niya, diskarte. Ikaduha, kung itong babae maraksot, ang itong lalaki, wapo, punta, itong tawag ito, gayuma. Kung ikatalo, kung itong lalaki maraksot, ang itong babae maraksot ni hapon ko, no? Itong tawag ko nito, no choice. Itong ikaupat naman, kung itong babae mahusay, itong lalaki wapo, tawag ko ng halera, tinadhana. Sanglit, pakikulawin daw ito yung mga asawa, yung mga English novel niya na, ay, ikaw dinadnabilo. Pero may anak ikalimang na klase ng relasyon. Itong relationship na made in heaven, na atong nabatian niya yan atong Ebanghelyo. Atong nabatian ang relasyon ni San Jose nga ni Maria na Ebanghelyo ng surat ni San Mateo. Ngayon nga ang Ebanghelyo, itatawag itong pipera ng mga Bible scholars na Annunciation kan San Jose. Kung ni Maria may Annunciation nila kan San Lucas, hindi kan San Mateo na focus kada kan San Jose. Kung ano ang iya role kada itong pagkabuhi ni Jesus. Kung ano ang naging role ni San Jose, hindi itong history, itong pagtaliwas sa katauhan. Ngayon nun, ibagyan tama, San Jose in matanong nga tao nga nangingigis konta ang Santa Maria. Pero dahil mo nga ang ira courting stage, tindag labo ni Maria. Ngayon mauli at mga panahon, para kang San Jose, tindag na labo ni Maria, ngayon maaram niya, sigurado niya, ano yan nga niya amay at bata. Minsan naman nasuganan mo, pinabilin na matalo ni San Jose, haluyuhan iya kabido, haluyuhan iya kagubong, ganaluyuhan iya feeling of betrayal. Ang iya po binuhat, iya pupulagan ni Maria, imaminaw lang ang paagi, hinihilong na paagi, para makaiwas ito skandalo, dinatagyan ang komunidad. Labi na ito nga panahon na kinadakuhin ang araw na para itong kababainan na daging engage ito sa lalaki kasi tigdat lang na mabuburo. Nga nila ito, Book of Deuteronomy, ada tira nakasulat nila ito nila malakot na mahinugan na itong babae, dahil itong katungkol itong lalaki na dadon itong babae nagawas ito nila syudad nga pagpatapon itong bato para mamatay. Alam nila itong libro itong Deuteronomy. Pero walay muka ni San Jose, walay niya pagbuhat. Nag-desisyon niya, hilong na niya nagpupulagan ni Maria para rin makakos in skandal nila itong nira ng komunidad. Darang pag-iugmak ng pagkugong ni San Jose kay Maria, nagdarapin matagong niya, iya na lang pupulagan in silence at in secret ni Maria. And para niya, it was the best option for both of them. Pero may ada pa best na option, pinaka-the best na option, na hirap makukuha, kalipa hayag nga nila ang San Jose. And may ada po tulong nga pamalandong or pulong na pwede natin magamit or mabuhat habang andaman dito natin pag-iulat itong kapasuhan. Siya ano, pagtao or trust or pagsabi. Inabot na akong nakagubong
Di dahil kinabuhi ni San Jose, nga nang naibaruan niya nga ni Maria, inurong na. Ang iya mahinya nga kinabuhi, nasamo. Ang iya mga plano para niya ang kabugwason, at to naruba, dapat kay naibaruan niya, naburot na ni Maria. Pero ang Ebanghelyo, bisan mo nasugan na niya kinabuhi, waray ka nabatian nga nakaringit ni San Jose. Waray ka nababasahan nga nagre-reklamo ni San Jose, nag-demand ni San Jose explanation. But instead, anong sa rin ng Ebanghelyo, gitawag niya ng matadong na tao. Matadong righteous na tao. Matthew calls him a righteous man. Kay ano? Kay itong pagiging matadong, hindi rin nangangahulugan na bagay ng mga problema, kundi ang pagtapod, ang pagsabi sa Diyos, bisan pa may mga problema. Bisan mo sa tinapod ang plano ng Diyos, bisan mo lang iya mga plano, nawa kayo naruwa. Tinapod ni San Jose, bisan mo na naninilikado na niya reputasyon ng komunidad. Bisan po nasunan iya, tinapod na iya ang iyahan Diyos. Damo haapon siguro, kung nanakan inasing Panginoon, misa ang inando, may napagkapareho ng mga experiences. May the same experiences malakang San Jose. Nag-aampo, indaho na mawawara itong problema. Nagiging painful, and yet, nagiging makuri lang ihap itong kinabuhi. Many of us are sacrificing our sleep para lang na makasimpanin ng misa alinaldo, para makompleto natin ang 9 days na tradition. In the hope that everything will be alright. Pero siguro, di rin ang tanan na inalabog ito natin tanong. Pero itututuan kita ni San Jose, ang pagtubo, di rin nakakahulugan na ang kinabuhi magiging klaro o ang kinabuhi magiging mahimbiyang na. Ang pagtubo na nakakahulugan na ang Diyos nagiging presente dito natin kinabuhi in spite of the many problems na atong itadarayan na. Saint Joseph teaches us that faith does not mean life will be easy. Faith means God will be present in our life. Yan ang aalala kita doon ng buhulan itong Paskuhan, iniimbita kita ni San Jose, nasubay na iya, tumawag kita sa Diyos, hallelujah ito na makakubong ito atong kinabuhi. Again, pagtapon. Ikaduha, kaluoy or mercy. Ang Ebanghelyo ng sumatahan na si San Jose, naguna-una ang nakubulagan niya ni Mama Mary in Hinubla na ilang balao ito mga Rodeo, may nangalit ka po niya nga i-expose si Mama Mary publicly. Direkto ni Brother Tonorobis, sa ito ba, mayadan niya balaod na pwede itong lalaki, pwede katulog babae ikawas para pagpataon ng patayon. Pero maray niya himuha. He could have protected his name. He could have defended his pride. Pero mas pinili ni San Jose ay kalukoy. Saint Joseph, choose mercy over ang iyang pride, ang iyang reputation. Ang iyang duman, na itong kalukoy, diriya kaluyahan. Mercy is his strength, guided by love. Ginpanalindan ni San Jose ang tumog ni Maria, bisa po niya mismo nasusunan na. And that is something we have to ponder upon. Kaya dito natin kastuhan niya kinabuhi, aadan itong temptasyon, itong pagpakaalo, instead itong pagpapasayo. Aadan itong temptasyon, itong pabuskan niya ito, instead itong pag-intindi itong tao.
Alin ng tentasyon na bumalos si Don Sukol instead na magpakaupay. Mga kabuuan, ipapahinutong kita ni San Jose na di natin makakarawag ni Jesus, ngunit ang ating kasing-kasing punong karatan, punong pagdubog. Ini nga mga misa di Aguinaldo, nagtatawag haaton. Ngayon ito natin tagsa-tags ng mga pamilya, ang kalukoy ba ang natin yung pipili adlaw-adlaw? Haaton panarabawaan ato ng eskwelahan, nagpapanalipot pa kita, itong iba, o ang itong pag-tarotamay-tamay. Dinahito natin mga relasyonis ba? Nagtatampal pa kita, nagiging source kita itong pagkamurula. Mga kabuntuan, mercy prepares the heart for the coming of Jesus. Ang kalukoy ng aandam, ang kasing-kasing para pag-abot ni Jesus. Ikatulong, ang last na point, pagsugot or obedience. Katimaan pagpainubakan sa Jose, waray na yung magkawaluha, waray na daw mga alikititos, ngani at sa natin pangdelyo, ito pa niya iinsubuhay yan ang ng pinangasawa niya ni Maria. Plain and simple, waray niya magreklamo, nagsugot lahiya. Waray na tumuoy sa Jose ang mensahe, gibuhat nga niya ini. Gibuhat niya ang iya itutuuhan. Itong pagsunod, mabuhay para hahapon kay nangangulugan ini pagpapako. Nangangulugan ini nga itong pagsakripisyo. It means also let go itong natanan na aton mga kalugarinong na plano. Ang siguro dahil hahapon itong natupo itong Diyos. Pero mas darudamo itong dili nagsusugot haliya nga ay kahintuman nga itong pagsugot nagpapakita itong tinungod na pagtupo. Sa kitanuhan na itong pakinana, oo natuo kita, pero naibawag ba kita ng pagpapasay o nagpapasay ba kita? Oo natuo kita itong Diyos, pero ibawag ko ba natin ito natin makasasala na kalugarin mo? Ito natin makasasala na batasan. Oo natuo kita itong Diyos, but to be found God, even when it is inconvenient. Nagtututuhanan ng San Jose na itong pagtubo ng kakamay-ana na unol, pinaagi ng atong pagsugod. Bakit ini nga panahon ng Advento, nag-aakuhaan itong Diyos ng pagsugod, haya, bisan ha mga talagang tidlat abutang, pero umod. For example, itong pagbabalik mo itong pag-aampo, pagtutuhay doon imo mga relasyon o pagpili na maging tangkod ka o diningani bang inaharap itong Diyos na sumimba ka, hindi lang yan ito na mga simbang gabi, pero matapos sila ito mga Christmas tradition, magsinimba ka na. Sige na yung mga butang, pero nagpapakitaan yung tinubod ng pagpuro. Mga kabutuan, isang sinag-andam yung orokyan ni Jesus. Di lang pinakita mga pulong, mga waray sulod na pulong. Pero pinakang kinabuhi na iyan yung orokyan. Kinabuhi na sumasalangin na iya pagtapon, kalukoy ng pagsugod ng Diyos. Tutulong lang ako ito mga kabutuan, pagtapon, bisan mo itong kinabuhi, nakakakupong na, kalukoy, kung mahuli na itong paghigugma ng pagsugod, itong tawag, itong Ginoo. Kung pag-ukyan ta, nga ang kinabuhi ang inukyan ni San Jose, ang atong Diyos mabubuhi, pirit ang sabsaban. Ang atong Diyos mabubuhi, habang kasing-kasing, iyan ang kapaskuhan. Amen.